Hallelujah. Panginoon, kami po'y excited ngayong araw na ito. Salamat sa iyong makapal na presensya sa aming kalagitnaan. Lord, we welcome you in this place, for you have said in your word that 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Kaya Panginoon, wine-welcome ka namin sa aming kalagitnaan ngayong araw na ito. Umaasa kami, O Diyos, na kami po'y may tatanggaping bagong bagay mula sa iyo. And Lord, we pray the way we came in is not the same way that we will go out. We will come out a better version of ourselves. At hayaan mo ang tanggapin namin ay hindi lamang information, kundi a message of transformation mula sa aming isipan hanggang sa aming pong puso at hanggang sa aming gawa. Lord, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, O Diyos, para tanggapin ang iyong salita at matanim ng malalim ito sa aming buhay at may apply namin sa pang-araw-araw naming buhay. Lord, alisin mo po ang anumang hadlang upang tanggapin, upang hindi namin matanggap ang iyong magandang bagay na inilaan sa amin ngayong umagang ito. Patawarin mo kami sa aming sala at linisin ng iyong banal na dugo. At hayaan mo, O Diyos, excited kami na i-share din namin sa iba ang aming tatanggapin ngayong araw na ito. Bless this service, O God, and bless all the JA1 worship services all throughout the globe. And we entrust to you this day, we offer to you our lives, and we seal everything by your blood. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Praise be to God. Thank you, Lord. Let us all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Atin din pong i-declare ang atin pong kultura. Our culture as JA1 people. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise be to God. Ang ating pong minamahal na Bishop Art and Revlin, ngayon po ay nasa lugar po ng Canada para po makiselebrate sa atin pong mga kapatiran doon. And afterwards, pupunta naman po sila ng JA1 Cayman Islands. Kaya po, medyo mahaba po yung kanilang magiging mga travels. Kaya muli po ay tayo po yung magsama-samang sila ipanalangin ang kanilang kalakasan, kalusugan at ang katagumpayan po ng mga gawain natin sa iba't ibang parts ng mundo. Masaya ba kayo? Tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya yan. At pag hindi yan masaya, ikaw na ang gumawa ng paraan na sumaya yan. Bigyan mo ng pira. Amen? Aba, biglang lumungkot yung iba eh. Gusto yung mabigyan. Praise God. Natapos po yung ating serye about pursuing holiness. Meron po ba tayong natutunan the last 2 Sundays? That we should pursue holiness, that we are transformed from glory to glory, and we are, yung holiness na meron tayo, yun po yung nagmumula sa ating intimacy sa Diyos. Kaya po ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ang serye natin about holiness, and we're going to discuss the power to live in holiness. Sino hong naniniwala dito na hindi niya naman kayang mabuhay ng banal ng sarili niya lang? Kaya ka nabubuhay ng may kabanalan is because there is someone who is giving you power to live in holiness. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. I will ask you something. Ano po ang standard ni Lord when it comes to holiness? What is God's standard when it comes to holiness? Ang sagot,
Perfection. Sabihin natin, perfection. Perfection is God's standard kung paano daw mamumuhay ang kanyang mga anak. Perfection. Kahit siguro ang pangalan mo ngayon ay perfecto, o kaya ang apelyido mo ay perfecto din, ay hindi ka pa rin perfecto. Tama po ba? Sino po ang nakaabot sa perfection? Walang iba po kundi ang ating Panginoon. Kaya po sabi ng Leviticus chapter 19, verse 2, Be holy because I, the Lord your God, am holy. God Himself declared that He is holy. Therefore, sabi niya sa kanyang bayan, Be holy. Maging banal kayo, sapagkat ako mismong Diyos ninyo ay banal. At maalala po natin, hindi po nagpapagawa ang Diyos ng isang bagay na hindi natin kayang gawin. Hindi ka uutusan ng Diyos o magko-command ang Diyos sa iyo ng isang bagay na alam niyang hindi mo kayang i-accomplish. But because He gave you this commandment, or He gave us this commandment to be holy because alam niyang kaya natin itong gawin sa tulong ng Panginoon Diyos. Sino dito yung lagi siya nagsasabi o may kilala siya na malimit na bukang bibig niya yung yung katagang pasensya na ha, tao lamang, ako'y nagkakamali. Parang every time na magkakaroon siya ng shortcoming o ng kanyang pagkakasala, ang lagi niyang sinasabi, tao lang, nagkakamali. Tama po ba yung wording na yun? Do you think it's biblical, or do you think it is tama? It's correct to say those things. Tama lang. O tao lang ako, nagkakamali. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, parang ikaw na naman ang pinatatamaan ngayong umaga. Kayo pong mga nasa live stream, meron ba kayong kilala na gano'n, na laging sinasabi, tao lang ako, nagkakamali. Para bang sinasabi mong, nilagyan mo nung salitang lang. Ang tao lang ako. Para bang binababa mo masyado ang level mo. Di mo alam that you are created in the image of God. And God is empowering you to do His will. Na parang sinasabi mo, tao lang ako. Yun po yung minsan palusot. Palusot po yun ng mga taong ayaw mabago. At ayaw magpabago sa Diyos. Ay, tanggapin mo na ako, tao lang ako. Nagkakamali, ikaw ba hindi ka nagkakamali? Ay, anong dapat nating sabihin? Kapag nakarinig ka ng salitang, tao lang, nagkakamali. No, sabihin mo sa kanya, hindi ka tao lang. Ikaw ay isang tao. Walang lang. Pag naglagyan mo ng lang, ibinababa mo ang iyong sarili sa estado na baka kapantay mo pa ang ibang creation. Sabi nga ng declaration kanina, ikaw ay angat sa iba. Ulit, ako ay angat, sabihin mo, ako ay angat kaysa sa iba. Ulit, ako ay angat kaysa sa iba. Tingnan mo, sinasabi mo ngayon, ako'y angat kaysa sa iba. Tapos mamaya paglabas mo, ako'y tao lang. Nagkakamali. Totoo naman na nagkakamali ka. Anong dapat mong gawin? Hindi mo na kailangan sabihin, ako'y tao lang, ako'y nagkakamali. Anong gagawin mo? Diretso mo nang sabihin, ay pasensya ka na, patawad, at ako'y nagkasala sa iyo. Wala ka nang sasabihin, tao lang ako, ako'y nagkakamali. Given na yun. Hindi mo na kailangan sabihin. Para lalo mo lang ibinababa ang iyong posisyon bilang binabago ng Diyos. At sinasabi mo, wala nang kayang gawin ang Diyos sa buhay ko, ganito na ako. Yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabi mong tao lang ako nagkakamali, parang sinabi mo na, wala nang kayang gawin si Lord sa akin. Ito na ako. Either you like me or not, nasa sa inyo. Parang ganon. Pero gusto kong sabihin sa'yo, tinawag ka ng Diyos sa kabanalan. At sa araw-araw, lagi kang may i-improve sa iyong sarili para mas maging banal ka ng banal, ng banal, ng banal. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay pabanal ng pabanal. Kumbinsido ka bang pabanal ng pabanal yan? Amen. Last week, di ba, dinedeclare natin na ang iyong
ang wheat o ang trigo ay sabay na lumalago kasama ang damo. Pero pag parehas na nag-mature, dito nakikita ang kaibahan ng isa't isa. Kaya po sabi ng Hebrews chapter 10 verse 10, "For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time." Kaya ka pala naging banal kasi merong isang Jesus Christ na nagbigay ng kanyang katawan bilang sakripisyo. Siya'y pinarusahan, siya'y ipinako sa krus, siya'y namatay at inabsorb ang kasalanan nating lahat, na lahat na manampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kabanalan ng Diyos. Kaya alam mo, yung katabi mo, may kabanalan ng Diyos yan. Kaya sa tuwing lalapit ka sa Diyos, hindi na ikaw ang nakikita. Ang unang nakikita na ay ang Panginoong Diyos. Amen? Si Jesus Christ. Now, merong isang salita tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Natutukoy kung paano tayong makakapamuhay ng ini-empower ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan. And that word is called grace. Sabihin nga po natin, grace. Once again, grace. Ang grace po ay isa pong undeserved, unmerited favor ng Diyos na ibinibigay sa tao. Hindi mo pwedeng pagsama o hindi mo pwedeng gawing parehas ang mercy at ang grace. Sabihin nga po natin, mercy, grace. Ang dalawang bagay na ito, bagamat sila ay united, but they are different things. At parehas yang ibinibigay sa atin ng Diyos. What is mercy? Ano yung mercy? Mercy is the removal of the punishment that is intended for you. Parusang dapat ay dapat ibibigay sa iyo, pero hindi ibinigay sa iyo. That is mercy. Habag sa Tagalog. And what is grace? Grace is hindi ka karapat-dapat, pero ibinigay sa iyo. Gets? For example, ang isang nag-o-overspeeding, nahuli ng pulis na nag-overspeed. Pinara, tinikitan, "Sir, napakabilis ng takbo mo, sir." "Hindi naman po, 200 lang po ang takbo ko. Relax na relax lang po ako noon. Pero nga, mabilis ka, sir, masyado." So, overspeeding, ito ang ticket mo. Dapat siyang mabigyan ng ticket for overspeeding. Pero dahil ng mercy, anong ginawa sa kanya? O sige, kahit dapat kang mabigyan ng ticket, hindi na kita bibigyan ng ticket. Makakaalis ka na. Ang tawag po dun ay, mercy. Dapat kang matikitan pero hindi ka binigyan. Mercy. Sino po ditong tumanggap ng mercy ni Lord? Lahat po tayo ngayon ay nakakaranas ng habag ng Diyos. Araw-araw, paggising mo pa lamang, ang nilalanghap mo na ay habag. Dahil pag hindi ka nakakalanghap ng habag, ang sunod na sa iyo ay kabag. Sino yung pagising niya sa umaga, amoy na amoy niya ang habag ni Lord sa buhay niya? Bakit? Ay, ang daming kasalanan na nagawa mo kahapon. Pero still, naririto ka, buhay, at nakahandang tumanggap ng bagong bagay. Ang tawag po dyan ay habag. Sabi mo sa iyong sarili, "Salamat Lord, ako'y kinahabagan mo." Pero alam mo ba yung habag, mas matinding level pa yung grace. Kung yung habag, inalis sa'yo ang kasalanan o ang parusa na dapat sa'yo, grace is giving you something that you don't deserve. Ang nangyari, itong natikita na pulis, bukod sa hindi na ibinigay ang ticket niya at hindi na siya pinatawan ng parusa o ng fine, bago umalis, sandali lang, bago ka umalis, bibigyan muna kita ng 1,000 piso. Sinong nakaranas na nung ganun? Siya'y pinara ng pulis sa overspeeding. Hindi tinikitan bagkos
Binigyan pa ng 1,000 piso. Yan sir, para mas mabilis ka pang magpatakbo. Magpagasolina ka. Binigyan pa ng 1,000. Ha? Ba't mo ko bibigyan? Grace. Kahit hindi ka karapat dapat bigyan ng masaganang buhay, grace. Kahit hindi ka karapat dapat tumanggap ng buhay na walang hanggan, grace. Inalis ka sa buhay ng kahirapan, dinala ka sa buhay ng kasaganaan, grace. Ay bakit ka binigyan ng grace? Walang dahilan. Mahal ka lang ng Diyos. Bakit ka binigyan ng kagandahang loob? Sa Tagalog po ay biyaya o kagandahang loob. Bakit ka binigyan? Hindi naman dahil mabait ka eh. Wala ngang nakita sa iyong kabaitan. Pero dahil mahal na mahal ka ng Diyos, araw-araw kanyang binibiyayaan. Kaya everyday tayo pag nagsasalita, Lord, salamat. Ako'y may kalakasan dahil sa iyong biyaya. Pag binati ka, napakaganda mo ngayong umaga, anong sinasabi mo? Amen, akin yun. Sa biyaya ni Lord. Amen? Pag sinabing ikaw ay payaman ng payaman, hindi naman. Kunti lang. Sa biyaya ni Lord. Kaya pag may pumupuri sa iyo, kahit mga unbeliever mong kamag-anak, lagi mong sasabihin ay ano? Sa biyaya ng Diyos. Sige nga, sabihin natin, sa biyaya ng Diyos. Ay dahil hindi mo kayang sabihin yon, hindi ka masyadong magaling magtagalog, ano sasabihin mo? By the grace of God. Sabihin nga natin, by the grace of God. Pero ang grace ni Lord ay hindi natatapos sa kagandahang loob niya na pagbibigay sa iyo. Inalis ang parusa mo, bagkus binaltang ka ng isang buhay na kasiyasiya at ganap, yun ay grace ni Lord. Pero sabi ng Titus chapter 2, beginning verse 11, and following verses, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Unang ibinigay ng biyaya o ng kagandahang loob ng Diyos ay ang kaligtasan mo at kaligtasan ko. The grace of God saved us all. At lahat ng mananampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ng grace ay maliligtas. And verse 12 says, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Hindi ka lamang iniligtas sa pamamagitan ng biyaya, tinuturuan ka pa ng biyaya na mag-say no. Sabihin nga natin, no. Saan ka nag-no-no? Kung kay Lord nag-yes ka, meron ka ding dapat mag-ino, at yun ay yung ungodliness, mga makamundong pamumuhay, worldly passions. Mamuhay ka dapat daw ng merong pagpipigil sa sarili, matuwid at maka-Diyos, lalo na sa panahong ito. Alam niyo po ba, dumaan ang point na nagtuturo po ang maraming pastor, although wala sa JA1 ito, sa iba't ibang mga body of Christ, they are teaching about hyper grace. Tinuturo nila na kailangan dahil ikaw ay may biyaya na ang Diyos sa iyo, hindi ka na kailangang mag-pray. Dahil may biyaya na si Lord sa iyo, hindi ka na kailangang humingi ng tawad. May nagsasabi, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Dahil ang paghingi ng tawad, nakapokus yan sa kasalanan. Kailangan nakapokus ka kay Lord. Kapag nakapokus ka kay Lord, ang nakikita mo lamang ay ang kanyang kabanalan. Kaya hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Kung pakikinggan ninyo ay parang tama. Pero that is a deception. Because sinabi pa rin ng Diyos, kung ipahahayag ng iyong labi ang iyong mga kasalanan, ikaw ay kanyang patatawarin at lilinisin sa anumang karumihan. Pero dahil may narinig kang ganong teaching, ang tawag doon, extreme. Kaya nga po ang kultura natin, we are not extreme. The grace of God is so rich and so sufficient for us, pero hindi ito nangangahulugang hindi ka nahihingi ng tawad sa Diyos. Sabi mo, Lord, di ba pinatawad mo na ako? May mga verse pa silang ginagamit doon. Pinatawad ka na sa gagawin mong kasalanan, sa ginawa mo at sa gagawin mo pang kasalanan.
Eh di nga naman, pinatawad na pala ako sa aking gagawin, hindi na ako hihingi ng tawad. Pero that is a deception. Sabihin natin, no. Huwag tayong papayag na hindi ka hihingi ng tawad. Araw-araw meron kang ihihingi ng tawad sa Diyos. Sino ditong nakaranas na siya sa isang buong araw, hindi siya nagkamali? Kung ikaw ay hindi na nagkakamali, then so be it. Hindi ka na dapat humingi ng tawad. Pero hanggat ikaw ay nagkakamali, kailangan mo ang biyaya ng Diyos at kailangan kang humingi ng tawad upang ika'y patawarin. Amen? Ang kapatawaran po ay hindi automatic. Na pag nakita ng Diyos, oy, makasalanan to, patatawarin ko to. No. Kailangan sasabihin mo, Lord, ay pahingi po ng tawad. Hindi yung kaya ka lang nahingi ng tawad pag sa palengke. Nandito na naman ang aking suki. Magkano ito? 100 po ang kilo. Hindi ka 60 na lang. Pupulaan mo pa yung produkto. Tingnan nyo naman, parang bilasana. Ito yata'y kagabi pa. Kahit fresh na fresh. Ito namang tindera, para lamang siya'y makabenta. Sige po. Sa inyo na. Mangiyak-ngiyak. Bakit? Hiningan mo ng tawad eh. Sa mga taga JA1, hindi na tayo humihingi ng tawad. Amen? Parang mahina ang amen ninyo. Alam ko, sigurado ko yung iba, kung makakahingi lang ng tawad sa SM, hihingi ng tawad. Tama, napatawa kayo, no? Magkano po yung iPhone 14? Pro Max, 150,000 yan. Hindi ka po pwedeng 100,000 na lang. Hihingi ng tawad. Pero sa ating mga taga JA1, hindi tayo nahingi ng tawad sa mga binibili. Bakit? Ay pinagpapaguran din nila yun eh. Gumigising ng maaga ang mga yan para lamang po ayusin ang kanilang paninda. Tapos pagdating mo sa alas 8, alas 9, sabihin mo, bilasana naman yan. Bigay nyo na lang ng kalahati. Say no. Sabihin mo, no. Anong gagawin mo? Tayo nga po yung nagdadagdag pa. Amen? Kaya pag bumili ka, nakita mo yung may edad, kung 100 ang kilo, bigyan mo ng 150. Abit labis ito. Grace. Kaya sasabihin mo sa matanda, abit labis ang binigay mo. Nanay, biyaya. Hello? Parang ayaw nyo yung ganun. Naniniwala ako, mga JA1 people, giver. Tama ba? Giver tayo? Parang humina ang amen uli. Tama ba, giver and JA1 people? Pag meron nagtitinda, hindi ka na, saan kaya makakatawad? Yung pagpupunta ka sa palengke, iniisa-isa mo na kung ang dala mo lamang ay 1,000 pero ang gusto mong iuwi, 1 sako na mga paninda. Kasi ang feeling mo, wais to. Diba? Akala natin, pagka nakamura, nakatawad, ay wais to eh. Hindi ka naman si Lumen. Hindi nakarelate yung mga bata. Yung matatanda, nagtawanan. Nakukuha niyo po ba ako? Huwag ka lang magaling humingi ng tawad sa mga paninda. Bago ka umalis ng iyong tahanan, dapat nakahingi ka na ng tawad sa Diyos. Dahil hindi mo alam, sabi po ng ating na-experience sa deliverance, every time na ikaw ay nagkakasala, numinipis ang armor of God mo. What is the full armor? I-recite nga po natin. Helmet of, ilagay natin ngayon, ilagay natin. The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shoes of readiness to share the word, the shield of faith, and the sword of the Spirit. Every day, idedeklara mo yan na isinusuot mo. Bakit? Kasi sabi ng ating pong na-experience sa deliverance, numinipis ang armor of God kapag ikaw ay nagkakasala, kapag ikaw ay nag-iisip ng masama, kapag ikaw ay nakakapagsalita ng pangit, numinipis ang armor of God. At pag numipis ang armor of God,
malapit ka sa palaso at darts ng kaaway. Amen? Kaya tayo mga JA1 people, palahingi tayo ng tawad. Minsan nga kapag kayo nag-aaway, kahit hindi ikaw ang may kasalanan, ikaw pa ang humihingi ng tawad. Kaya masayang-masaya ang iyong asawa. Amen? Tama ba? Hindi mo na hinahanap sino ba sa ating dalawa ang may pagkakamali. Siyang humingi ng tawad. Pag ganyan ka pa, brother, kailangan ka pang baguhin ng Diyos from glory to glory. Dahil ang happy life ay dapat happy wife. Parang ayaw mag-amen ng mga lalaki. At pumalakpak ng malakas ang may pinanggagalingan. Napakasarap po na ikaw ay nagpapakumbaba. Amen po ba? Kaya ngayon, pag pupunta po kayo sa palengke, pupunta kayo sa iba-ibang mga lugar, alam nyo ho, sa tuwing ako'y magpapagasolina, sa tuwing ako'y magda-drive-thru, meron lalapit laging nagtitinda. Sino nakaranas noon? Anong ginagawa nyo? Mayas ka. Kahapon ka pa, nung last week ka pa. Baka mas mayaman ka pa kaysa sa akin ngayon. May ibang ganun po. Pero alam nyo ako, kahit nakita ko na siya, nagtitinda, kahit hindi ko kailangan yung pagkain, binibili ko. Minsan hindi ko na kinukuha, binibigyan ko na lang ng pera. Bakit? Bakit? Grace. Kung gracious ang Diyos sa'yo, i-share mo din naman yung grace na tinanggap mo sa iba. Dahil hindi mo alam, kaya sila mapapalapit sa Diyos ay dahil sa grace na in-extend mo na galing sa Diyos. Papunta sa kapwa mong nangangailangan. Kaya wag ka na makipagtalo na sabihin mo, sindikato yan. Ginagamit yan ng kung sino-sino. Wag mo nang alamin kung yan ba'y sindikato o hindi. Basta ikaw ay mag-extend ng grace. At yun ay ginawa mo hindi para doon. Ginawa mo para kay Lord. At pag ginawa mo daw para kay Lord, ang Lord ang magbabalik sa iyo. At pag ang Lord ang nagbalik sa iyo, siksik, liglig, umaapaw, at hindi kayang lamanan. Meron hong 3 klaseng pagpapala o lalagyan ang tao. Meron tayong tinatawag na bag. Sabihin natin, bag. Dala niyo po ang mga bag niyo ngayon, tama po ba? Merong pagpapala na ang kasya lamang ay bag, ang kasya lamang ay sa bag. Dahil ito lamang ang dala-dala mo lagi, sasabihin mo, Lord, mabiyaya ka sa araw na ito. Titingnan ng Diyos, anong dala mo? Bag. Ay di ka, kung ano lamang kasya sa iyong bag, yun lamang ang aking ilalagay. Ibig sabihin, kung ano lamang yung extension ng grace na kaya mong ibigay sa iba, yun lang din ang ilalagay dyan. Kaya tingnan nyo ang mga babae, kung bakit ang lalaki ng bag ng mga yan, para kasya ang isang tray na itlog. Para kasya ang isang piling na saging. Tama po ba? Para kasya ang alin? Sabay-sabay. May payong yan. Meron niyang wallet na napakalaki pa. May tubig. May pandesal. May pansit canton. Tapos, ang liit ng bag. Pagdukot, ang dami. May itlog. Nilabo na yun. Para daw ano? Para pagsakay niya ng jeep, pagkatagal-tagal umandar ng jeep, nangangain na ng nilabo na itlog. Hello? Kulbitin mo yung katabi mo. Ikaw na naman ang pinag-uusapan. Tinitingnan ngayon ng Diyos kung gaano kalaking biyaya ang kaya mong tanggapin. Ang dala mo ba'y bag? Pangalawang level ng kalalagyan, basket. Ang basket po, ito'y nilagyan ng Diyos ng mga tinapay at isda na nagmultiply. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, anong dala mo? Basket? O bag? Anong klaseng pagpapala ang dala-dala mo ngayon? Natatanggap ka kay Lord?
Anong pananampalataya? Bag o basket? Pero may next level pa. At ito, gusto ko, lahat ng JA1 people magkaroon nito. Barn. Sinong gusto ng barn? Ulit. Ang biyaya ng Diyos ay malaki. Pero tinitingnan ng Diyos ang kaya nitong paglagyan sa'yo. Ang kita lamang sa iyong lalagyan ay bag, di yun lang ang lalagyan. Ang kita lamang sa iyo ay basket, di yun lamang ang lalagyan. Intayin mo, mag-pray ka sa pinagdadaanan mong matindi ngayon. Hindi mo alam, nagpapagawa ang Diyos ng barn para tumanggap ka ng malaking level ng biyaya. At sa paglaki ng pinagdadaanan, paglaki din ng biyaya ng Diyos. At dahil malaki ang biyayang parating sa iyo, yung barn na yan, yang bar na yan ay nakatayo na ngayon. Iniintay na lamang ikaw na magsabi sa Panginoon, Lord, hindi ko na kaya, ikaw nang bahala. Yung mga tao ang gusto laging sabihin, Panginoon, hindi ko na kaya. Ang hirap na ng pinagdadaanan ko, pero hindi ako bibitaw sa iyo. Kapatid, ang barn mo tumatayo na. Sino ditong gusto siyang magkaroon ng barn of blessings? Hindi ka lang tatanggap ng bag of grace or bag of blessing. Hindi ka lang tatanggap ng basket of grace or basket of blessing. Ang tatanggapin mo na ngayon, barn of grace and barn of blessing. Lumalakad ka sa araw-araw at sabi nga, ang barn na nilalagay sa iyo o ang tinatayo mo na barn, hindi nauubusan. Sinong gusto yun? Ulit, parang ayaw nyo. Sinong gusto yun? Bakit ako napunta doon? Kasi tayo, ang gusto lang natin, Lord, hindi ko naman naiintindihan ito, yung biyaya ng Diyos na ito. Pero gusto kong malaman mo, sadyang hindi mo maiintindihan. Kasi paano mo ba naman maiintindihan? Hindi ka karapat-dapat tumanggap, ikaw ay binigyan. Saying no to ungodliness and worldly passions. I-declare po natin, I have the barn of blessings. In Jesus' name. I have the barn of grace. In Jesus' name. Say amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Gusto ko malaman mo na sa pinagdadaanan mo ngayon, hindi lang yan nangyayari sa financial. Maging yung pinagdadaanan mo ngayon. Yung hirap na hirap ka sa addiction. Hirap na hirap kang makaalis sa ungodliness and worldly passions. Alam niyo po ba, ang isang taong ginawang banal ng Diyos, para kang isang gulay na hinahati-hati ng Diyos. Tapos ibubukod ka pag naiipon ka na. Hati ng hati. Para kang isang gulay na kapag hinahati ng kutsilyo, binubukod. Kapatid, kapag ikaw ay hinati na, hindi ka nakabilang sa iba, ibinukod ka na ng Diyos. At maraming tao, dahil kulang ng paghingi ng biyaya ng Diyos, akala nila kaya nilang pagtagumpayan ang mundong ito ng sila lamang. Kaya mas palalakihin ang buhos ng biyaya sa iyo, it's because, what? Sinong gusto ng barn of grace and barn of blessing? Kaya sinasabi natin, habang tumitindi ang pinagdadaanan mo, nagpapatayo ka ng barn, ng kamalig sa Tagalog. At ang kamalig, ito'y iniimbakan ng napakaraming bigas, napakaraming palay, o kung ano pa mang gusto mong iimbak dito. At ang sinabi ng Diyos, pangako ng Diyos, sa lahat
ng mayroong malaking pananampalataya, nagpapatayo ka rin ng malaking barn. At pag tumatayo na ang malaking barn mo, sinabi ng Diyos, hindi ka maiigahan. Praise God. Malinaw na po ako ngayon sa likod? Sa taas? Now, mahihirapan tayong gumawa o mabuhay sa kabanalan kapag hindi tayo umasa sa biyaya ng Diyos. Gusto ko malaman ninyo na sa inyong pamilya, sa inyong mismong pamilya, kayo po ay ginagamit ng Diyos para hindi lamang kayo maging banal, kundi ma-empower din ang iyong mga kapamilya. Na sila mismo dahil sa iyong buhay, makikita nila ang kabanalan ng Diyos. Meron pong isang tao sa Bible na gusto kong ibigay sa inyo o ipakilala sa inyo. Siya po ay si Phinehas, na anak ni Eleazar, na apo ni Aaron the priest. In Numbers chapter 25, doon po'y nagalit po ang Diyos sa mga Israelita dahil sabi ni Lord, di ba sabi ko sa inyo, wag na wag kayong makikipamatok sa hindi nyo kauri. Doon lamang kayo mag-aasawa doon sa mga kapwa nyo Israelita. Ang ginawa ng mga Israelites, sila'y nakiapid sa mga Midianites. At dahil sila'y nakiapid sa Midianites, isinama sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ni Baal. Nagalit ang Diyos. Sabi ng Diyos, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Ang dapat niyong gawin, Moses, tinawag niya si Moses. Moses, lahat ng mga tao na nakiapid at sumasamba sa Diyos-Diyosan ni Baal, lahat sila'y pagpapatayin sa gitna ng sikat ng araw. So lahat po ngayon, iniutos ni Moses, lahat ng mga naririto, na nakiapid at sumamba sa Diyos-Diyosan, patayin. Kaya pinagpapatay po. Umabot po ng 24,000 people ang namatay. Doon lamang sa araw na yon. Ang matindi ganito, merong isang Israelita na ang pangalan ay Zimri. Meron siyang hinigit na isang chicks, na isang girl lalo, na ang pangalan ay Cosby, na isa pong Midianite. At sa gitna po noon, habang may nangyayaring paglilinis ang Diyos, di ba, pinililinis ng Diyos ang Israelita, merong isang napakamakapal ang muka na dumaan sa harapan, hila-hila ang kanyang cheeks at dinala po doon sa tent. At gagawa sila ng hindi maganda. Si Phinehas ay isa pong lingkod ng Diyos. Alam nyo, hindi siya nakatiis. Sabi niya, hindi ako papayag na ganito babastusin ang presensya ng Diyos, na basta-basta lamang dadaan-daan dito ang isang makasalanan at gagawa ng isang matinding pagkakasala. Anong ginawa niya? Sinugod po ni Phinehas, dala-dala si bat. Pakita nga po natin si Phinehas. May dala-dala po siyang sibat. At yung sibat na yon ay gagamitin niya para patayin yung dalawang nagkakasala na yon. Pagpasok niya sa tent, sinibat niya, tagusan sa dibdib. Patay yung dalawa. Napaka-brutal naman. No! Alam niyo, nalugod ang Diyos sa buhay ni Phinehas. At dahil sa kanyang ginawa, alam niyo ang ginawa niya? Tumindig siya sa biyaya ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos. Ano nangyari? In verse 11, Phinehas, son of Eleazar, and grandson of Aaron the priest, has turned my anger away from the Israelites by being as zealous among them as I was. So I stopped destroying all Israel as I had intended to do in my zealous anger. Verse 12, now tell him that I am making my special covenant of peace with him. Verse 13, in this covenant, I give him and his descendants a permanent right to the priesthood. For his zeal for me, his God, he purified the people of Israel, making them right with me. Dahil sa ginawa ni Phinehas, nawala yung galit ng Diyos sa Israel. Nadama yung buong angkan.
Kaya kapatid, yung pagtayo mo sa kabanalan ngayon dahil sa biyaya ng Diyos, hindi mo alam na dadamay ang buong angkan mo sa pagpapalat biyaya. Dahil sinasabi mo, hindi ako papayag. Sa panahon po natin ngayon, pinopromote ang napakaraming makamundong bagay at pinapakita sa atin o pinapaunawa na parang okay lang yan. Walang problema. Normal yan nangyayari. Yan po ang worldly passions ngayon. Pero kung ikaw, you will say no to ungodliness and to the worldly passions by the grace of God, ang Diyos ay nakahandang gawin kang parang Pinehas. He will make a covenant with you and your family. A covenant of peace. Kaya po hanggang sa panahon ngayon, nag-e-exist pa ang lipi ni Pinehas. Ilang libong taon na nakakaraan nangyari ito. Pero hanggang ngayon, sa Israel, ang mga priest, lipi ni Pinehas. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, kapag tumindig ka at sinabi mo, hindi ako papayag na masira ang kabanalan ng Diyos through my life. Hindi ako papayag na ako'y magiging masamang testimony sa aking kapwa. Di baling ako na ang malugi, wag lang ako ang manlulugi. Di baling ako na ang madaya, wag lang ako ang mandadaya. Di baling ako na ang malamangan, wag lang ako ang manlalamang. Yan po ang attitude ng mga Pinehas. Hindi sila napayag na ang mga tao sa paligid niya na gumagawa ng pagkakamali ay basta-basta na lang makakawala sa ganon. Gusto kong sabihin sa iyo, kung Pinehas ka ng iyong panahon at Pinehas ka ng iyong pamilya, bawat sibatin mo, babagsak sa pangalan ni Jesus. Bago ka gamitin ng Diyos, kailangan makita mo na sa buhay mo, ako ba ay talagang kayang tumindig bilang isang Pinehas ng aming lahi para hindi mapahamak ang iyong angkan. Kita nyo, pag nag-umpisa sa inyo ang paglilingkod, ang mga susunod nyong henerasyon maglilingkod. Kapag ikaw ay nagsimulang maglingkod, ang next generation mo maglilingkod. Pero pag ikaw ay nagsimulang magrebelde sa Diyos, huwag kang mag-expect na ang next generation mo ay susunod sa Diyos. Hello? Hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo, anak, huwag kang mag-inom, pero kitang-kita niya naman, nagiinom ka. Anak, huwag kang manigarilyo, pero kita niya, asbok ang iyong nguso tuwing gabi. Para ka laging kapre. Kapatid, sabi mo sa kaliwat kanan mo, kapatid, magbago ka na please. Para sa pamilya mo. Kung mahal mo ang mga anak mo, magpapakabanal ka. Kung mahal mo ang mga apo mo, magpapakabanal ka. Bakit? Ang makikinabang ng kabanalan mo ay ang mga anak mo. At ang mga apo mo, kaya sila dadaluyan ng pagpapala ay dahil sa iyo. Hindi po ba kanya-kanya namang kaligtasan niya? Hindi. Ang tawag dito, ang pinatay niya ay generational curse. Kaya gusto ko mga kapatid, patayin mo din ang generational curse sa inyong pamilya sa pamamagitan ng pagtayo sa kabanalan. Gusto mong, parang pansin mo yun parang laging mayroong issue sa amin ng hiwalayan. Laging parang hindi nagkakaroon ng broken family sa aming angkan. Parang yung family namin laging may naghihirap. Yung family namin hindi na nakaahon. Yung pamilya namin may mga untimely death. Hindi mo alam, lahat po yan ay resulta ng kawalan ng kabanalan ng mga nauna sa iyo. Pero ang isang Pinehas, sasabihin niya, hindi na ako papayag. Sabihin mo nga, hindi ako papayag. Ulit, hindi ako papayag. Ang isang Pinehas, kumukuha ng sibat at hindi napayag na mananatiling ang kanilang nararanasan ay curse. Dahil sa biyaya ng Diyos, tinuro sa kanya, kailangan manindigan ka sa kung ano ang tama at kung ano ang banal. Kung ano ang salita ng Diyos, yun ang susundin mo. Ngayon po'y usong-uso sa social media ang balita about kay Izzy Trazona at sa kanyang anak na si Andre, na nung una ay lalaki pero during the course of his life ay naging isang drag queen o naging isang member ng LGBT. Sabi ni Izzy Trazona, nanindigan siya. Sabi niya, ang kabanalan ng Diyos o ang principle ng Diyos ay mananatili
Mahal kita anak, hindi para tanggapin ka kung ano ka. Mahal kita kasi gusto ko, ayaw kitang mapahamak sa dulo. Kasi alam ko sa salita ng Diyos, hindi tinatanggap sa kaharian ng Diyos ang namumuhay sa homosexuality. Hindi ho ba sa panahon ngayon, ang Diyos ay palatanggap? He accepts everyone. Yes, He accepts everyone. Pero hindi ka i-accept lang ng Diyos kasi ikaw ay yan na. Ang expectation ng Diyos, magiging pabanal ka ng pabanal. Bakit? Ang ini-impart niya sa iyo ay ang kanyang kabanalan. So marapat lamang, pag lumapit ka sa Diyos, kahit sino ka pa man, LGBT ka, ano pa man ang pinagdadaanan mo, makakalapit ka ng lapit na lapit sa Diyos. Walang problema yon. Hindi nagre-reject ang Lord. Pero anong gusto lang i-point out ng Diyos sa atin? Anong gusto niya i-point out? Bagamat ikaw ay lumalapit sa Diyos at nasa ganyan kang sitwasyon, napakamakasalanan ko po, hindi ako kayang tanggapin ng Panginoon, hindi ko po kayang humarap sa Diyos dahil sobrang dami kong kasalanan. Totoo naman yon, pero ang gusto kong sabihin sa iyo, kahit hindi mo kayang humarap ka sa Diyos kasi tatanggapin ka niya kung sino ka. Pero ang biyaya ng Diyos hindi natatapos doon. Tinanggap ka kung sino ka, nag-i-impart siya ng kanyang spirit sa iyo na nagkokos sa iyo para maging banal. Kaya bukod sa pagtanggap sa iyo, habang dumadaan ang araw, nare-realize mo dahil ng espiritu ng Diyos na nasa iyo, mali pala yun. Meron tayo pong kaibigan na naging transgender, nagpapalit. Pero nung siya na-born again, na-realize niya, mali pala. Hindi niya na kayang ibalik. Pero ang puso niya, siya'y nagbalik sa original design niya. So ano nangyari? Nagpapatotoo siya sa iba't ibang lugar. At sinasabi niya, mahal ka ng Diyos, pero hindi papayag ang Diyos na dahil sa pagmamahal na yun, mapahama ka sa impyerno. Ang pagmamahal ng Diyos ay maglalapit sa iyo sa Diyos at mas makakamukha ka ng Diyos. Kaya yung kabanalan niya nasa sa iyo, magiging evident yon. So we do not reject LGBT. We do not reject them. No. The church is firm. We are not rejecting these people. Ang nire-reject natin ay yung thought na dapat hindi na mabago kasi sa totoo lang may issue. At dapat mabago. At dapat matreat. Amen? May kausap pa ba ako? Ganun ang ginawa ni Pinehas. Tumayo siya at sinabi niya, hindi ako papayag na inonormalize lang itong ganitong gawain. Sinibat niya. Nagkaroon siya ng covenant kay Lord. Kung gusto mo magkaroon ng covenant ang family mo, ikaw at ang buong pamilya mo, tumayo ka sa kabanalan ng Diyos sa kanyang biyaya. Sinong gusto ng everlasting covenant of peace kay Lord? Tumayo ka sa kabanalan ng Diyos. Mahilig po tayo sa mga success stories. Pero marami din pong mga failure stories na nakaka-inspire dahil sa biyaya ng Diyos. Ako, minsan gusto ko marinig yung mga failure stories. Kasi nakaka-boost yun eh. Nakikita ang glory ng Diyos dun. Meron pong isang sumikat na Lebanese woman. Ang pangalan niya ay si Sally Hafez. Si Sally Hafez, siya po ay, pakita nga po natin. Siya po yan. Si Sally Hafez, siya po ay taga-Lebanon at siya ay naging hero ng buong bansa dahil sa kanyang pagnanakaw sa bangko. Pwede yun. Hero ng buong bansa dahil nagnakaw sa bangko. Ganito pong story kasi. Huwag kayong agad mag-react. Ganitong story. Sabi, in Jesus' name, sabi nung iba. Huwag kang mag-react. Si Sally, ang kalagayan po ng Lebanon ngayon, sobrang taas ng inflation rate. Sabihin natin inflation. Ano yung inflation? Pagtaas ng bilihin. Araw-araw po, kumikilos po ang pagtaas o tumataas ang bilihin sa Lebanon. Kung sa Pilipinas po, normal sa atin yung 6%, 7% inflation, meaning, kung meron kang 200 pesos, add the 6%, meron ka ng 212 pesos. Ano ibig sabihin? Yung dapat mabili mo sa 200 pesos, ay kailangan mabibili mo na ngayon sa 212. Gets? Yun po ang inflation.
Hindi na kasya yung dala mo para doon sa bibilhin mo. Pero dati, kasya. Pero ngayon, hindi na. That's called inflation. Kung sa atin pong bansa, 6%, sa Amerika, alam nyo kung ilan? 7 to 8%. Hindi 78 ha, 7 to 8%. Pero sa Lebanon, alam nyo kung magkano? Tanong nyo kung magkano? 120%. Ibig sabihin, kung meron kang 200 pesos, times 12. Ganong kalaki. Kung dati nabibili mo ng 200 pesos, ngayon i-times 12 mo na, 2,400 na ang halaga nun ngayon. Bibili ka ng isang lapis, magkano po ang lapis? 5,000 ining. Yung pong 0.4 na GTEC, 5,000. Inflation ang tawag doon. Sa kanila po, ganun na nangyayari. Bakit siya nang hold up ng bangko? Kasi po, natatakot ang bangko mag-release ng pera. Kasi po, baka maubos ang kanila pong imprenta. At pag naubos yon, lalong tatagilid ang ekonomiya. So what happened is this. Itong si Sally Hafez, siya mismo, hinold up niya yung bangko niya. At ang matindi nito, hindi niya hinihingi yung buong pera ng bangko. Ang hinihingi niya, ibigay niyo yung pera ko. Wala akong pera. Ibigay niyo. Hinold up niya ang sarili niyang bank account. Hello? Ano nangyari sunod? Dahil sa pang-hold up niya ang sarili niyang bank account, napabigay sa kanya halagang $14,700 ang nasa bangko na hindi mai-release ng bangko. Kaya yung mga tao nakabalita, naggayahan. Kaya si Sally Hafez, ano nangyari? Pinakulong. Pero siya yung naging hero. Bakit? Biruin nyo, naisip niya yun. Hold upin ko kaya ang sarili kong bangko. Baka na, huwag niyong gagawin yun. Ikwento ko lang, wala kayo sa Lebanon. Nasa Pilipinas kayo. Anong puntos ko? Nag-fail ito eh. Nag-fail to si Sally Hafez. Pero ang point ko is this. Dahil sa kanyang nangyaring, siguro sa isip ng iba, isang maling pagdidesisyon. Alam niyo po, dahil doon, natuto ang mga taong magtrabaho. Kaya pala naman nagkaka-inflation, marami sa kanila hindi masyadong nagkakaroon ng urge na mag-work. Hanggang sa na-promote ni Sally Hafez, dahil siya'y sumikat, pinromote niya, hindi tayo matutulungan ng gobyerno lamang. Kailangan tulungan nyo din ang inyong sarili. Nakita ngayon siya. At ang lahat ngayon nagsisipag, bumababa na po ang inflation. Kaya the more na maraming trabaho, bumababa ang inflation. Amen? Nagets po ba natin? So what is the point? Maraming failure stories tayo. Pero gusto kong sabihin sa iyo, yung failure stories mo noon, gagamitin ng Diyos yan para dumaloy ang biyaya sa iba. At kapag ikaw ay sumikat dahil sa failure story mo, na-scam po ako. Naibigay ko po yung aking ganitong kalaking halaga. Akala ko po'y legit, yung pala'y scam. Kapatid, nag-fail ka, tama? Pero gusto kong sabihin sa iyo, dahil sa pananampalataya mo, nagtatayo ka na ng barn ngayon. At yung barn mo, na dating igang-iga, pinupunuan na ng Diyos ngayon. Para yung dating na-scam ka, hindi ka na may scam, ang mangyayari na sa iyo. Hindi ka na ngayon mukhang, uy, si scam, nandyan na. Hindi, ang tingin na sa iyo, uy, si Grace, nandyan na. Binayayaan na ng Diyos yan. Tumanggap na yung biyaya yan. Hello? Kaya gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, every failure story has a purpose. Ito nga, hindi pa to Kristiyano, how much more ikaw na tumanggap ng kabanalan ng Diyos. Dahil sa'yo, nag-i-stay, namamalagi ang Espiritu ng Diyos, hindi siya papayag na ang nangyayari sa'yo ay laging failure. Ang gusto ng Diyos sa iyo, sinasabi ko po sa inyo, JA1 people, ang gustong mangyari sa iyo ng Diyos ngayon, habang lumalakad ka sa kabanalan, dumadanas ka ng katagumpayan. Tapos na ang failure, susunod naman ang success. Dahil sa nangyari sa kanya, yung pangit na ginawa niya, hindi yun ang na-magnify. Ang nakita, yung mga taong na-push magtrabaho dahil sa kanya.
Hello? Kaya siya po'y bayani sa kanyang lugar. Dito po ako magtatapos. Gusto ko sabihin that grace is free, but it's not cheap. Because grace is free because the giver paid the price. Grace is free, but it's not cheap. Grace is free because the giver paid the price. Hindi porke libre, ibig sabihin walang value. Hindi ibig sabihin na libre yan o inilibre ka, wala kang value. Your value comes from the Lord. Amen? Now, to end. Maaaring next week po, ituloy ko po yung ibang points. Noong September 15, 2023, nagdaos po ang mga Hebrew o mga Jew ng kanilang Jewish New Year. At ngayon po, pumasok tayo sa year of 5784. At gusto ko malaman ninyo that 5784 is the year of open doors and new beginnings. At dahil ikaw ay inimparta ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kabanalan. Number 4 in Hebrew means dalet. And dalet, translated in English, means door. Kaya itong 5784 ay taon na maraming pintuang bubuksan ng Diyos sa buhay mo. Ang tawag dyan, kamalig ng biyaya. Binubuksan na ng Diyos ang kamalig sa iyo. At hindi lamang yon, huwag kang matakot kung merong mga isinasarang pintuan. Dapat lang isara yun. Huwag kang matakot kung nawalan kang trabaho, nalugi ang negosyo for the meantime, huwag kang matakot. Kasi ngayong 5784, dahil ikaw ay isang spiritual Israelite, taas ang kamay ng mga spiritual Israelites na naririto. Dahil ikaw ay spiritual Israelite, kasama ka sa papasok sa mga bagong pintuan na binubuksan ng Diyos sa JA1 family at sa buong pamilya ninyo. I declare na sa lahat ng ini-empower ng Diyos to live a holy life, God is gonna open new doors of opportunities, new doors of breakthrough in your life. And this will be start of new beginnings sa iyo. Kung may mga natapos sa buhay mo, huwag kang mag-alala. Because this year is a year of new beginnings. Hindi ka ba nagtataka? Bakit kung kailang paalis ka, kung kailang umaangat ang karir mo, ba't biglang bumagsak? Hindi mo alam, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Inire-reroute ka niya. This year is also the year of divine realignment. Dati, palayo ka ng palayo sa kalooban ng Diyos. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ngayong taong ito, kahit lumalayo ka, God is saying, hanak, dito ka, aalisin ko yung pinagdadaanan mong yan, aalisin ko yung mga pinag-e-enjoyan mo na yan. Bakit? Kasi hindi mo yung kalooban, hindi ko kalooban yan para sa iyo. Dito ka, anak, I am realigning you to my will, and my will is the safest place where you can stay. Inire-realign ka ng Diyos. Sinong gusto yun? Ito po'y prophetic ha, hindi po ito kung saan lamang kinuha. Ito po ang nilalakaran natin ngayon. Bilang mga spiritual Israelites, year of open doors and new beginnings. At hindi lamang yun. The blessings and favor of God knows your address. Kita ng Diyos kung anong address mo. Bakit? Kasi hindi na ikaw ang hahanap sa blessing at sa pabor. Ang blessing at pabor ang hahanap sa address mo at pupuntahan ka nito. Yung dating inaakala mong hindi mo kayang marating, hindi mo kayang makuha, well, please, ngayong taong ito, manampalataya ka na sa Diyos at lakaran mo ang year 5784, the year of open doors. Wow! Ito na yon. Taga saan ka? Taga San Jose? Taga Bawan? Taga Libo? Kung saan ka man nakatira? Taga Balagtas? Woo!
saan man ang address mo, walang hadlang ang blessing at pabor pupunta sa bahay mo. Pwede ba tayong tumayo? Ganyan ang biyaya ng Diyos. Hindi ka deserving pero binibigay sa'yo. Kaya anong gagawin natin? Sambahin siya. Biruin mo. Year of open doors. Ibig sabihin, buong taon. Hindi lamang next week. Mula September 15, 2023 hanggang September 14, 2024, bukas ang mga pintuan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Yung dating matinding sakit karamdaman, ngayon wala. Ngayong taon na ito, bukas ang opportunity ng Diyos. Papasukin mo yung pintuan ng kagalingan. Kapatid, dati parang ang ganit-ganit ng biyaya at pagpapala ng Diyos sa'yo. Woo! Kasi dati nakasara. Pero ngayon, binubuksan na ng Diyos sa mga taong nananampalataya at lumalakad sa Kanyang biyaya. Kaya by faith, sabihin natin by faith, bukas na ang pintuan ng Diyos sa buhay ko. Bukas na ang pintuan ng kagalingan sa buhay ko. Come on, sige ngayon, habang ikaw'y nakapikit, pinapakita sa'yo ng Diyos ang mga pintuan na yon. Come on, focus ka lang kay Lord. Huwag kang papayag na habang ikaw ay naririto, pinapakita din sa'yo ng Diyos ang pinagdadaanan mong matagal na. Pero gusto kong sabihin sa'yo, new beginnings. May katapusan. Dahil may simula, may bago na ginagawa ang Diyos. Hallelujah. We worship you, Lord. Come on. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Sige. Thank you, Lord. Pinakikita mo na mga pintuan na ito sa iyong mga anak. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, your power that you have imparted unto us to live a holy life. Nangyayari ngayon. The open doors are swinging wide. Dati nakapadlak yan. Dati naka-welding pa. Pero ngayon, magugulat ka. Bukas. At iniimbitahan ka. Pumasok ka ngayon. Because this is the year of new beginnings. Sa negosyo mo. Year of new beginnings. Sa trabaho mo. Year of new beginnings sa relasyon mo sa iyong asawa. Year of new beginnings sa relasyon mo sa iyong pamilya. Year of new beginnings and open doors sa pabor ay nasa iyo. Yours forever. You
have changed my life. You have changed my life and lead me to your will. Fill me with your love. Your love. I-declare mo to. I am yours. I am yours forevermore. Redeemed by your precious blood. By your precious blood. Let your glory shine through me as you lead me every day. Please me more, oh Lord, I pray. Let them feel your awesome love. Let them see your glory, and forever you will be my God. I am yours forevermore. Yours forevermore, my God. Lord, salamat sa napakatinding biyaya mo. The grace that transforms us from glory to glory para mas maging banal kami. The grace that teaches us to say no to ungodliness and worldly passions of this world. Lord, I declare sa mga taong nananangan sa iyong biyaya, pabanal sila ng pabanal mula ngayong araw na ito. Tinatapyas mo ang mga bagay na ayaw mong manatili sa amin. Bagamat masakit, bagamat mahirap, pumapayag kami, O Diyos, dahil ito ay kilos ng iyong biyaya. Kaya Lord, hindi lamang kami tatanggap ng bag of blessing, hindi lang basket of blessing. Ang tatanggapin namin mula ngayong araw na ito is the barn full of blessings. Siksik-liglig at umaapaw at walang halos kalagyan ang aming mga kamalig sa pangalan ni Jesus. And lahat ng ito, O Diyos, gagamitin namin para maraming tao ang mailapit sa iyo. And lastly, Lord God, sineselyuhan namin ang deklarasyon na ito that this is the year of open doors. This is the year of new beginnings. Breakthrough upon breakthrough upon breakthrough upon breakthrough. At hindi lang iisang pinto, hindi sinabi doon open door. Ang binubuksan sa iyo ng Diyos, multiple doors. Woo! Multiple doors of opportunities. Multiple doors of reconciliation. Magugulat ka na lamang yung matagal mo ng kamag-anak, hindi kayo nag-uusap. Ito na yung taon na ito, mare-reconcile kayo. Gagawa ang Diyos ng pintuan ng lagusan para sa inyong pagbabalik loob sa isa't isa. Hindi lang isang pinto ang bubuksan sa iyo. Pwedeng 5, pwedeng 7, pwedeng 10. Multiple doors. Hindi mo kayang limitahan ng Diyos. Sa iyo parang ayaw ko na, Lord, tama na ito. Parang okay na ito. Pero hindi. Sabi ng Diyos, ikaw ay anak ko. Ang laki ng binuksan mong kamalig. Kaya talagang ibubuhos ko sa iyo. Magugulat ka yung binubuksan mong pinto. Yung pala yung bagong kamalig mo. At hindi lamang yon, isa lamang ang naitayo mo. Hindi. Ngayon, dahil sa tindi ng pananampalataya mo at pag-asa mo sa kanyang biyaya, ilang 5, 7 kamalig, mapagbinuksan mo, naroon ang resources. Hindi lang para sa iyo yon, para sa ibang tao, ma-share mo ang grace ng Diyos sa kanila. We receive the year of open doors, Lord, and the year of new beginnings. Bagamat marami nagsarang pintuan, alam namin, ang binuksan mo ngayon, fresh doors of opportunities and favor. We seal everything by your blood. Amin ang tagumpay, Panginoon. Sinasaway namin ang anumang kahirapan, anumang curse sa aming salinlahi. Kami nagiging pinehas ngayon at tumatayo sa katuwiran mo.
Lord, hindi na kami dadaluyan ng curse. Salamat, Lord, sa biyaya na yung mga susunod naming generation, ang dadaloy, kamalig ng pagpapala at pabor at peace at love at joy. Woo! Come on, shout hallelujah! Come on, shout hallelujah! We love you, Jesus. We love you, God. We love you, Father. We receive everything and sealed by your blood. In Jesus' name we pray. Amen.